Wow! Parang walang hinahabol na deadline ah. For real, huwag mong intindihan ang deadline na yan, hayaan mong siya problema sa'yo. Manahimik nga kayo, hindi kayo nakakatulong. Anong deadline bang binigay sa'yo ni Mrs. Ligaya? A week from now. Good luck sa'yo. Kapagod? Paano ko gagawin to ng analysis and presentation? Di ang daming chapters. Sobra ang kagalakan ng nar natin dahil sa pagdiriwang na ikinabatid ni Kapitan Tiago. Tama ka, Rhea? What the heck? Is this a dream? Sa sobrang pressure ko siguro to sa mga pinapaampok ni sa akin ni Ma'am Ligaya. Hindi niyo ba batid na marami sa inyo ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na tayo ay nasa tahanan ng mga Indyo? Maaaring masaktan niya si Kapitan Tiago. Kapitan Tiago, hindi kabilang sa mga tinuturing na Indyo. Nakikita nyo, ilang buwan pa lamang ay mababago ng inyong palagay. Makatikim lamang kayo ng tinola. Ang tinola po ba'y parang prutas na luto na maaaring maging sanhi ng pagiging makakalimutin ng tao? Ano bang letera? Ang tinola ay ginisang manok na nilawakan ng upo. Kailan pa ba kayo rito? Mga kaibigan, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kakarating niya lang mula sa Europa. Buenos noches, partidos, at sa mga kura ng ating bayan, at sa dating kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Pasensya na, tila ako atay nagkakamali. Hindi ka nagkakamali, binata. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Ang inyong lingkod, Tiniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad pa kayo sa inyong ama. Maraming salamat po. Hoy, handa na ang tanghalian! Senyor Ibarra, sa halos 7 taong pamamalagi mo sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang natutunan mo doon? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko na kalayaan ng pagkakalipin ng isang bansa
ang nagdidikta sa kasaganahan ito. Ganoon ba, senyor? Naiwan na muna kita. Nagawa mong lustahin ang iyong kayamanan para lamang dyan. Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag. Kahit ata isang batay kayang gawin niyan. Ipagpaumanhin niyo ang lahat na kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmos pa rin kagaya ng dating madalas silang nagsalo ng aking ama sa aming maralitang hapag. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating pura sa akin. Ganun pa man, ipagpaumanhin niyo na dahil kagagaling ko lang sa malayang paglalakbay. Nais ko man magtagal, ay kailangan ko na magpaalam sa kadahilan na marami pa akong ayusin sa mga susunod na araw. Para sa Pilipinas at Espanya, Huwag ka munang umalis, Senyor Ibarra. Darating pa si Maria Clara. bibisitahin ko na lamang siya bukas. Sa ngayon, marami pa akong ayusin. Nakikita nyo? Ganyan na nangyayari sa mga kabataan pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang, mapagmataas, kaya dapat lamang ipagbawal ang pagpapadala ng kabataan sa Europa. Senyor Ibarra, Tiniente, kayo pala. Ginulat niyo naman ako. mag-iingat ka, senyor. Maging aral sa inyo, anong nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman ka rin. Wala ka bang nalalaman? Sa pagkakaalam ko'y, ang iyong amay namatay sa loob ng bilangguan. Maaari ka ba malaman kung bakit siya nakulong? Hindi ako pwede magkamali. Ang inyong amay namatay sa loob ng bilangguan. Sa pangyayaring iyon, ang kastilang kolektor na masamang ugali ay mayroong pangyayari sa isang baryo na siya ay nangolekta at napagkatuwaan siya ng mga bata. Nangyari yun. Ano sa tingin mo ang iyong magiging desisyon sa pagpili na lugar ng iyong pagbakasyonan, Maria? Hindi ko pa rin po alam. Kahit saan naman po sigurong lugar ay may engganyo ako. Maigi ng sa San Diego, Kapitan Tiago. Malaki ang bahay roon at isa pa ay malapit na rin ang pista. Kung gayon, ay maigi ng doon na nga. Nariyan si Crisostomo sa punong tanggapan. Paghihintay mo po ba siya? Talaga po, Tia Isabel? Papanik po kaagad ako sa kanya. Mabutit kising ka na, Iha. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Oo. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay ka. Ako si Isabel. Tia Isabel. Yung mga tao nakakita sa iyo sa labas. Nakandusay ka roon at pinagkakaguluhan. May mga nakakita sa iyong tauhan ni Kapitan Tiago. At dito ka agad nila inilabi. Tiyak akong mahina pa ang enerhiya ng iyong katawan. Hintayin mo kapag papakuha ko ng mga kain mo. Salamat po. Maya-maya lang ay ipapakilala kita kay Maria Clara. Siya ang anak-anakan ni Kapitan Tiago. At nabapatid ko na halos magkasing edad lang kayo. Hindi pa rin kumukupas na yung ganda, Maria Clara. Nagpunta ka lamang sa Europa ay tumamis na ang paraan ng iyong pananalita. Marahil maraming magagandang babae doon ang nahulog sa pampobola mo. Mahal ko, alam mo ba ako isang mapalad? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil pinagpasya ng ating mga magulang na ako ikasal sa isang magandang babae na ngayon nasa aking harap. Sus, binobola mo lamang ako, Crisostomo. Labis ako nangulila sa iyo, Maria. Masigit akong nangulila sa iyo, Crisostomo. Patawarin mo ako, ngunit gustuhin ko mang makausap pa na matagal. Ay kailangan ko na mauna dahil bukas ay Todos Los Santos. Hanggang sa muli, Maria. Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo. Ikaw din, mahal ko.
Kalilibing pa lang nitong inuhukay natin. Kaya pala ang baho ng amoy. Tila may dugo pa ang buto, kaya ang grabe ang sangsang. May buhok pa ng tao. Hindi ko makakayanan. Para kang taga-tribunal sa Selan. Noon nga, may bangkay na ipinahukay sa akin. Wala pang 20 araw nilibing. Ang lakas pa ng ulan noon at namatay pa ang dala kong ilaw. Nakakilabot naman yung sinasabi mo. Natanggal ang pako sa takip ng ataol. Kaya nakita ang kalahati ng katawan. Saksakan pa ng baho. Binuhat ko pa yon kahit na malakas ng ulan. Bakit mo ginawa yun? Ba't mo hinukay ang bangkay? Sino nagutos sa'yo? Sino pa? Hindi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardiya sibil ko magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, ilibing sa libingan ng mga inchik. Hindi ko nagawa. Gawa malakas ang ulan noon at malayo ang libingan ng mga inchik. Hindi ko na po masyadong nadalaw ang libingan na inyong ama dahil sa aking pagkakasakit. Ang sabi po ni Kapitan Tiago na ipinagawa niya ito sa isang nicho. Nataman ko na rin po ng mga mabulaklaking halaman at nilagyan ko na rin ng krus at ako mismo yung gumawa. Nandun po sa dakong iyon. May hinahanap po ba kayo? Meron po, ang puntod po ng aking ama na si Rafael Ibarra. Ayun po ba yung may cross? Mga adelpa, sampaga at pansamiento ang mga bulaklaking halaman. Ang cross po yung sinunog ko na. Sinunog? Utos po ng kurang malaki, kurang namamalo, si Padre Garrote. Nasa po puntod na aking ama. Bagamat wala na itong krus, masisiguro kong tandaan niyo pa kung nasan po ito. Ngunit wala na rin ang bangkay. Anong ginawa mo sa bangkay ng ama ko? Mayaman na tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo, kuya, ngayong buwan? 2 piso. Bakit natanong? Nais ko sanang bayaran ng binibintang nilang ninakaw ko. Sila ka ba, Crispin? Hindi ba 2-3 piso ang sinasabi nilang ninakaw mo? Ngunit, wala talaga akong ninanakaw. Wala akong ninanakaw, kuya, kapag nalaman to ni inay. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala, Crispin. Hindi rin ako naniniwala. Basil, may bulta kang 2 real dahil sa gitnang pagpapatunog mo ng kampana. At ikaw, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo sinasauli ang iyong mga ninakaw. Ngunit wala nga po talaga akong ninanakaw. Magsisinungaling ka pa? Hindi niyo ba maaaring pagbigyan? Bitawan niyo po ako! Bitawan niyo po ako! Pobre! Magnanakaw! Sinungaling! Walang pinag-aralan! Maawa po kayo! Kuya, tulungan mo ako! Papatayin nila ako dito! Crispin! Marahil ay gutom na ang aking mga anak. Hindi ko sila hahayaan magutom. Kaya naghanda ako ng masarap na ulam para sa kanila. Di makakain ba dyan? Ah, meron. Nasaan? Bilisan mo, nagugutom na ako. Oo, eto na. Wala nang natira, Pedro. Paano naman ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Wala naman. Teka, nasaan ba ang mga batang yun? Nasa kumbento sila, pero uuwi rin sila mamaya. Teka, Pedro! Hindi pa man lang ba sila hihintayin? Bakit? Inuutosan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto umalis. Kawawa naman ang mga anak ko. Magsasayang na lang muna ako. Ito ang punong tanggapan niya. Ano nga ba yung ngalan? Biera po. Kakaiba ang bigkas na yung ngalan, Biera. Dito sa punong tanggapan ay malimit ang nagkakaroon ng mga panaguhin. Gustuhin ko man na bigyan ka ng maayos at maalwan na pagpigil dito, ay wala naman ako sa posisyon para gawin iyon. Ayos lamang po sa akin, Tia Isabel. Maraming salamat din po na kahit pa paano po nasa inyo po ako napunta. Tia, may bisita po tayo ng ganitong oras. Magandang gabi sa iyo, Binibini. Magandang gabi rin po, Senyora. Siya ay magiging personal na taga-silbi para sa iyo, Maria Clara. At
napagdesisyonan ni Kapitan Tiago na bigyan ka ng mga kasama sa pananatili mo sa San Diego. Ganoon ba? Wari ko hindi na ako gaanong maiinip sa pananatili ko dito sa San Diego. Ikinagagala kitang makilala, Binibini. Nice to meet you din po. Ay, ibig ko pong sabihin ay kinakagala ko rin po kayo makilala. Inay. Pinagising ko po kayo, Inay. Oh, Basilio, anak. Ano nangyayari sa'yo? Takas po ako sa kumbento, Inay. Takot po ako si Crispin po. Ano? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento, Nay. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil napagbintangan po siyang nagnakaw. Ano? Inakusahan ng anak ko si Crispin? Dahil lang ba mahirap tayo? Kaya tayo nakakaranas mga ganito? Ano? Nagugutom ka na ba? Pumasok mo. Pumasok mo. Ito ang pagkain, anak. Kumain ka muna. Tawilis at kanin. Ngunit hindi po ako nakain ng tabilis, Inay. Alam ko, anak. Naganda ako ng ibang ulam kanina. Ngunit dumating ang iyong anak. Ha? Dumating si Itay? Oo, anak. Pero umalis din siya agad. Basilio! Pasensya na po, Inay. Matutulog na lang po muna ako. Diyos ko. Ano nangyayari sa buhay ko? Ale, para saan ang mga yan? Para sa kura. Nais ko lamang na siya makuusap. Ngunit may sakit ang kura ngayon. Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin? Kung gayon, ikaw palang ina ng mga magnanakaw. Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Magnanakaw! Saang bayan ka nagmula, Viera? Sa tingin ko po, hindi niyo po gaano kilala ang aking bayan na pinagmulan. Kaya kahit sabihin ko po sa inyo, hindi niyo po ito malalaman. Sa tingin ko ay malayo ang sityo o bayan na iyong pinanggalingan. Ganun na nga po, senyora. Maitanong ko lamang, Viera. Ikaw ba ay meron ng kasintahan? Wala po. At hindi ko pa po iniisip yan sa ngayon. Iniisip ko pa paano ko makakauwi sa aming bahay. Yes. May sinasabi ka ba, Viera? Wala po. Ako po yung hinihinig. Habi ko po iyon. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw? Ako nga po si Sita. Ngunit, hindi ko magnanakaw ang aking mga anak. Huwag mo na ipagkaila. Kung ayaw mo lumala pa ang sitwasyon, sabihin mo na kung saan niyo tinatago si Crispin. Ngunit, ilang araw ko na po hindi nakikita si Crispin. Kung ganon, isauli mo na lang ang perang ninakaw na iyong mga anak. Kahit paminsan-minsan po nagugutom ang mga anak ko, hindi ko naman magagawang magnakaw. Maniwala po kayo sa akin. Sinungaling. Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggang hindi sinasauli ng mga anak mo ang perang ninakaw nila. Pero wala po talaga nanakaw ang mga anak ko. Parang awa niyo na po, senyor. Wala pong nanakaw ang mga anak ko. Huwag niyo po akong ikulong. Masarap ang simoy ng hangin sa bahagi ito ng bayan, Vera. Tama po kayo, senyora. Maria! Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa inyo, Maria Clara. Matanong ko lang, Maria. Kamusta na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong meron sa amin ni Ibarra? Di ba kakauwi niya lamang? Oo, sa katunayan ay pupunta siya dito at sabay kaming mangingisda. Magandang hapon sa inyo mga binti. Lalo na sa iyo, mahal ko. Nariyan ka na pala, Crisostomo. Mahal ko, maaari na ba tayo umalis? Kung yan ang nais mo. Ngunit bigyan mo lamang ako ng ilang segundo. May tagubilin lamang ako sa aking mga kasama. Masaya akong makitang maayos ang inyong kalagayan, ngunit kailangan ka nang umalis. Kinagagalak ka rin namin makasalamuha sa hapong ito, Maria Clara. Mag-iingat kayo sa inyong paroroonan. Maaari mo na rin akong iwan, Viera. Kasama ko na si Crisostomo. Nais kong ilaan mo na lamang ang oras para magpahinga sa tahanan ko.
Hindi po ba mag-aalala si Tia Isabel sa iyo? Huwag kang mag-alala. Kilala nilang higit si Crisostomo. Banggitin mo lamang ang pangalan niya ay mapapalagay ang kanilang loob. Sige po, Senyora. Oh, bakit nandito ka na, Biara? Nasaan si Maria Clara? Sabi po niya ay mauna na po akong bumalik. May lakad po sila ni Senyor Ibarra. O ganun ba? O siya, sige, nagpahinga ka na. Salamat po. Ano bang trip ito? Dami-rami ng tao sa mundo. Ako talaga naisipan sa dahana dahil sa panahon natin. Saan po ang inyong tungo, senyor at senyora? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba tayo? Hindi ko po alam, senyora. Ilang sandali na lamang po at makakarating na tayo doon. Ayun! Sandali lang po, titingnan ko. Nako, isang buhaya! Isang buhaya? Kaya pala nauubos ang isda sa ilog na ito. Kailangan nang mamatay ng buhayang yan. Huwag kang mag-alala, mahal. Ililigtas ko siya. Ulam! Tulungan niyo kami! Crispin! Basilio! Nasaan kayo mga anak ko? Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Dugo ng anak ko, magnanakaw! Mga anak ko! Ayos ka lamang ba, Vera? Opo, ayos na ayos lamang po. Mabuti naman kung ganun. Mahal ko, gusto mo pinagawa kong paaralan. Wow, sana all. Siyempre naman, mahal ko. Di niya man lang ako pinansin sa aking pagdating. Talagang mataas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lamang siya ng Europa, abay akalain mo kung sino na kung makaasta. Huwag mo na lang siyang pansinin aking mahal. Walang kong totoo sa pagdating. Pabida naman, kurang. Patulad lamang siya ng kanyang amang. Akalain mo kung sino siyang disente, ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Pagpasensya mo na ako, Maria Clara. Ngunit di ko na matiis pa. Tama lang siya'y namaparusahan nang mamatay sa kulungan. Hahayaan ko insultuhin niyo ako. Ngunit wag mong babastisin ang alaala ng aking ama. Maghulog dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabing alagad yan ng Diyos? Guardia Civil! Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Sa pong baliw. Kunin niyo siya at dalhin niyo siya sa akin. Masusunod po, senyora. Nandito na po, senyora. Pakantahin niyo siya. Kumanta ka. Magaling, mga Guardia Civil. Maaari na kayong umalis. Sige po, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Hindi ako baliw! Sumayaw ka! Sumayaw? Oo, gayahin mo ako. Sumasayaw ang matandang baliw! Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw! Ako? Ako ang baliw! Inuutusan kitang sumayaw! Sumayaw ka! Inuutusan mo akong sumayaw! Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw!
Magandang umaga, Doña Victorina. Magandang umaga, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama kayo. Oo. Kamusta ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pong pagbabago, Don Tiburcio. Sino po ang mga yan, Tia Isabel? Mga kaibigan ni Kapitan Tiago. Malapit rin sila kay Maria Clara. In fairness, todo make up. Alin po kayo? Tuloy po kayo. Iha, kumusta ang iyong pakiramdam? Masakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tuloy ang napakaganda niya. Magandang araw po, Padre Damaso. Magandang araw sa inyong lahat. Maria Clara, Padre Damaso, maraming salamat po sa inyong pagbisita. labis ako na nag-aalala sa iyo, Iha. Magpagaling ka. Opo. Padre Damaso, Victorina, sino yung kasama mo? ang totoo po niya, Nick, kanina ko pa po siya gusto ipakilala sa inyo. Padre, siya nga po pala si Alfonso Linares, ang inaanak ng iyong bayaw. Ikaw ba ang inaanak ng aking bayaw? Ako nga po, Padre Damaso. Kinagagalak kong makilala ka, Iho. Ako din po, Padre. Nandito siya para maghanap ng mapapangasawa. Mapapangasawa? Madali lamang yan. Ano ba yan? Hindi kaya ayaw mo kumakas. Hoy, labandera! Kami ba pinaparinggan mo? Bakit? Matatamaan. At sino sinabi mong labandera? Gusto mo laban ko yung buhok mo? Kansahin. Hoy, matandang mangkukulam! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda. Ano bang gusto mo? Gusto mo magtaas tayo? Hindi kita uurong. Pwede ba? Magsitigil nga kayong dalawa para kayong mga bata. Hoy, Linares, pagsabihin mo yung asawa mo ka mangkukulam, ha? Ikaw, kung di ka lang taga-babae. Kapal na mukha mong pilay na peking manggagamot. Hoy, Tiburcio, bakit hindi mo man lamang sinagot ang mayabang na alin na yon? Mukha ba kang may laban sa mga yon? Ikaw, binabalaan kita, hindi ka makakasal kay Maria Clara. Senyor Ibarra! Elias, Senyor Ibarra, iligtas niyo ang inyong sarili. Umalis na kayo sa lugar na ito. anong ibig mong sabihin? May pag-aaklas na magaganap. At ikaw ang mapapagbintangan nito. Ngunit sino? Hindi ko alam, senyor. Anong dapat kong gawin? Ilabas niyo ang papel at sunugin ito. Umalis na kayo rito. Maraming salamat, kaibigan. Sino yan? Ang mga aklas. Bakit po? Aarestuhin kita. Sumama ka sa akin. Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Ako ang dapat mong patawarin dahil konting oras na lamang, ililisanin ko ng lugar na ito. Mahal ko, hindi ka dapat humingi ng tawad. Kung malalaman mo lang ang mga mag-aalinlangan ka sa akin. Malaman? Anong dapat ko malaman? Ang tunay kong ama ang kinasusuklaman ko lamang na si Padre Damaso. Ha? Paano? Magpakatatag ka, mahal ko. Piling ko lang nabantayan mo si Maria Clara. Ang matugis at matulog sa ng mga tauhan ni Damaso ay aking kakayanin. Ngunit ang makita siya ng masasakit at nahihirapan ay hindi ko kakayanin. Makakaasa po kayo, Senyor Ibarra. Elias, saan ba tayo patungo? Ito ang kaibigan ko. At Mandaluyong. At pagkatapos, Pumunta kayo sa ibang bansa at mabuhay kayo ng mapayapa.
Ako lamang, bakit di na lang tayo magtulungan at mamuhay ng isang magkaibigan? Hindi na kaibigan. Sapat ng ating pinagsamahan. Dahil gusto kong bumawi sa mga ginawa ng aking pamilya sa iyong mga ninuno. Maraming salamat, Sr. Ibarra. Marunong ka bang lumangoy? Oo, halika. Hindi. Hindi ito maaari. Oh, anong nangyari, anak? Masaya na ba kayo? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Wala na si Crisostomo. Patay na siya. Tanging si Crisostomo lang ang mahal ko. Hindi ko mahal si Alfonso. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ngunit, Kung itutuloy niyo pa rin, magpapakamatay ako. patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako dahil nagimasok ako sa inyo ni Ibarra. Magmamadre na lamang ako. Sige, kung iyan ang gusto mo. Diyos ko, ito na ba ang lahat ng parusa mo sa aking mga nagawang kasalanan? Nasaan ako? Hinilin nga pala sa akin ni Senyor Ibarra si Maria Clara. Sino ka? Ako po, Tunay. Si Basilio, anak niyo po. Anak? Wala akong anak. Nay. Nay, huwag kang takot sa akin, Nay. Basilio? Nay, huwag mo ko iiwan. Nay. 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 Iyo, Sino po kayo? anong gusto mong gawin sa iyong inay? Gusto ko po sana siyang ilibing pero wala pa akong pera. Malapit na ang aking kamatayan. Kumuha ka na lang ng pag-ano. Sunugin mo kami nito. Pagkatapos ay magkukay ka at makikita ang kayamanan. Gamitin mo yun para sa iyong nagbukas. Naiintindihan mo ba? O, Ginoo. Ginoo? 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 Inay. Inay.